Yung isang mapagpalang araw ng pong muli sa inyong lahat, mga mukay at mga mukay. Yan, update pa din po tayo dito sa ating project kung saan tuloy pa rin po ang ating paggawa dito po sa design na ating ginagawa. Ayan. So ngayong araw po ay naikabit ko na po pala yung kanyang circle drop ceiling. Dito po, ayan ho. Yan, at nasidingan ko na rin po yan. Yung labas. Mayroon na pong siding yung kanyang labas. Bali po yung kanyang loob, hindi pa po natin na sidingan kasi po inabot po tayo ng pagluloko na naman ng ating kaibigang si Muscle Ko. Shout out sa iyo Mr. Muscle Ko. Nagloko ka na naman kaibigan. Ayan, purnada ang aming gawa. So ayan, kaya hindi po tayo nakapag-siding dito sa loob dahil nga po sa nagloko na naman si Mr. Muscle Ko. Iwan po natin kung ano yung problema na naman nila. So, kaya ang ginawa ko po ay binutasan ko na lang po muna itong lagayan ng ilaw. Ayan ho mga mukha at mga kamukhay. Ayan. Bali may 6 na ilaw po yan. Diyan sa kabila mayroon din po. Ayan o. Ayan. Kung mapapansin po ninyo ang butas bakit hindi pantay, kurba-kurba kasi ang ginawa ko pong pambutas ay concrete ni lamang po. Concrete na lang po ang ginawa kong pambutas dyan. Gumawa lang po ako ng pattern na pako. Ayan. Kahit anong matulis na bagay, kung sakaling magbubutas kayo ng ganyan, pwede naman ho. Pero yung ginamit ko po dyan ay talagang concrete nail po para mas matibay po talaga at saka hindi madaling mapurol. Bali yung iyan yan, hindi pa masyadong hindi pa masyadong malalim yung pagkakaskas niyan. Kinaskas lang po kasi natin yan, mga mukay at mga mukay. Gamit nga po ang concrete nail po. Ayan, ito, concrete nail na maliit. Mas mainam po kasi itong gamitin kaysa sa mga ordinaryong pako lang. Kasi matagal mapurol yung kanyang talas. Pagka-ordinaryong pako lang po yung ginamit ninyo dyan, sa Sardiflex na yan, pag pangkaskas, wala pang 5 minuto, talagang purol na siya. Iba sa concrete nail na, ayun, dami na po ng kanyang nabutas, oh. Pati yung malaki na yan. Yung malaki na yan sa gitna. Concrete nail din po ang ginamit natin dyan. Yan. Kaya nga po na sinabi ko, hindi pa po tayo nakapag-siding dito sa cube light na to. Dito sa circle cube light dahil nga po sa nagloko na naman yung ating kuryente. So yan. Sa ngayon mga mukha at mga kamukha, ipapakita ko sa inyo kung paano kaskasin yung yan. Yung bilog na yan. Yung lagayan natin ng ilaw. Yan. Ngayon, mayroon na siyang may sukat na siya. Bali, pipix nyo rito sa gitna. Tapos, yung naiikot din. Hindi naman fix as in fix na fix talaga. Yung naiikot lang kanya, no. Yan. Tutuloy natin to mga mukha at mga kamukha. Umpisahan ko na to. Nga lang medyo mababaw pa kaya tuloy natin. Pwede rin naman kahit na pwede din naman grinderin nyo yan. Yun nga lang talaga, ang kinaganda lang nito kasi kahit maliit yung bubutasan ninyo, ay talagang nabubutas sa ganitong paraan. Kasi pagka grinder nyo po yan, yung daya mo ng grinder ay hindi po magkakasya dyan. Masisira pa yung yung round ninyong maliit. Basta ganito, kahit maliit, kayang-kayang butasan. Nang walang tama yung dito sa labas kasi importante itong labas na to pag grinder nyo yan, ako po yung talim ng grinder hindi magkakasya yan mas malaki yung talim ng grinder di ba? Mas malaki kung ka-grinderin pwede rin naman yun nga lang talaga masisira yung labas importante yung labas na yan to dito okay lang to kaya kinaskas lang natin pagkatapos natin kaskasin yan tulad yan tapos na tanggalin lang natin yung ating pattern yan pagkatapos nyan gamitan nyo na ng long nose mga mukha at mga kamukhay
Yun, dahil tapos na natin kaskasin, bibilugin na lang po natin gamit yung ating long nose. O kahit na anong mayroon kayong pang punit sa hardiplex na yun. Sa kinaskas natin kanina. Kaya, long nose o kahit ano. Sa akin, long nose kasi gamit ko eh. Mga mukay, tapos na. Silipin natin. Yun. Ayan yung pagkakabilog po ng kinaskas lamang po natin ng concrete nail. Ayan po yung yan, tatlong ilaw na yan. So, yun. Kung gusto nyo pagandahin ng pagkabilog na ganyan, kung sakasakaling gumawa kayo ng ganyan, kung gusto nyo pagandahin, pakinisin, pwede yung nabubulol ako. Mga mukit, mga kamukay, pasensya na. Pwede ninyo din namang lihain. Lihain nyo na lang para gumanda yung ganyang pagkakabilog. Pero sa akin, kahit hindi na kasi mamasilyahan pa yan eh. Kaya hindi ko na muna liniha. Hindi ko na muna pinaganda yung ganyang pagkakabilog. Tsaka matatakpan din naman yan. Yung labi ng ilaw na ikakabit natin dyan, mga mukit, mga kamukay. Kahit pagandahin yan, matatakpan din yan. Importante dyan kasi maluwag yung yung ilaw na ikakabit. At ayan nga po pala yung kanyang kabuwang muka. Ayan, bali nasa 75% pa lang po yan dahil wala pa yung dalawang kulang yan. Kulang pa po niyan ilaw at saka yung pintura. Ayan, 25% na lamang po yung natitira. Mabubuo na rin natin yung kanyang anyo. Yan. Ngayong araw sana ay mawawakasan na natin yan. Matatapos na sana nating structure ngayong araw yan. Kaso tulad nga yung sinabi ko kanina, brown out. Ito po yung kanyang muka, mga mukit, mga kamukay. Yan. Paki-comment nga kung kuwang-kuha. Sa ngayon hindi pa talaga totally 100% na makukuha yung kanyang mukha kasi yun nga, gaya nga po ng sinabi ko, nasa 75% pa lang po yung design na yan. Kulang pa ng 25%, bali masilya, pintura, tsaka yung mga ilaw po, mga mukit, mga kamukay. Pero ayan, kunti na lang talaga makukuha na yung mukha niya. Ayan siya, mga mukit, mga kamukay. Yun. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan siya, Ito nga po pala yung hallway. So yun, hanggang dito na lang po munang muli, mga mukit, mga kamukay. Maraming salamat po. At bye-bye!